ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong baong alaala. Lalo na noong nag-aaral pa tayo. Hindi na ito nakapagtataka dahil para sa karamihan sa atin, ang paaralan ay nagsisilbing pangalawang tahanan natin. Ikaw kabarangay, ano ang pinaka-paborito mong alaala noong nag-aaral ka pa? Dear Papa Dudut, hello po at matagal na po akong taga-suporta ng Barangay LS at ngayon lamang po ako naglakas loob na magsulat sa inyo. Sana po ay mabigyan ninyo ng oras na mabasa ang sulat ko. Ako nga po pala si Chloe, isa lang po akong simpleng estudyante na ang pangunahing iniisip ay ang pag-aaral. Mula pagkabata ay palagi nang paalala sa akin ng mga magulang ko na pagbutihin ko ang pag-aaral dahil yun lang daw ang nag-iisang kayamanang hinding-hindi mananakaw o maaagaw ng kahit na sino. Dahil doon ay sinikap ko talagang maging masipag sa eskwela. At hindi po ako nakokontento hanggat hindi ako kabilang sa top 5 ng aming klase. Pero aminado po ako na nakakapagod at nakaka-burnout din kapag puro aral lamang. Kaya sobrang nagpapasalamat ako dahil naging matalik kong kaibigan ng dalawa kong kaklase na sina Arya at Lovely. At dahil nabanggit ko na rin ang kasiyahan, hindi ko po makakalimutan ang araw na napili akong mag-represent ng school namin sa isang spelling bee. Iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang sumali at sa totoo lang ay sobrang confident ako noong araw na yon. Dahil talagang pinaghandaan ko ang kompetisyon. At mukhang nagbunga naman ang lahat ng paghahanda ko dahil ako po ang nanalo. Pero habang paalis na sana kami ng mga kaibigan ko ay biglang may lumapit sa akin. Isa rin siyang contestant sa spelling bee na galing sa ibang school. Aminin ko po na gwapo siya, cute at malakas talaga ang datingan. Kinikilig kaming tatlo habang papalapit siya sa amin pero dahil mataas ang pride ko, pinilit kong huwag magpahalata, Papa Dudut. OMG, ang cute niya talaga! Halika! Lapitan na natin, girls. Tanungin na natin kung ano yung pangalan niya. Mahimik nga kayong dalawa dyan. Ito talagang sungit-sungit. Kaya nga. Hoy, Chloe. Pero aminin mo, cute siya, di ba? Ewan, sakto lang. Talaga ba? Echosera. Charot-charot. Kayong dalawa, tigil-tigilan niyo ako ha. Aminin mo na lang kasi. Cute si Guy, di ba? Maputi siya, matangos ang ilong, maganda yung mga mata niya at matangkad siya. Pero hindi ibig sabihin nun cute siya. Pero napansin mo ang lahat ng yon. OMG! OMG, sandali lang. I think papunta siya dito. Hala, oo nga. Hi girls. Hi! Ako nga pala si Benjo. Nga pala miss, galing mo kanina ha. Napahanga mo ako doon. Congrats. Thank you. Ano nga palang pangalan mo? Chloe, Nice to meet you, Chloe. nice meeting you din, Benjo. Nga pala, may hihilingin sana akong pabor sa'yo. Pabor? Ano naman yon? Pwede ba kitang i-add online? Ha? Sige. Cellphone ko.
type mo na lang yung account mo dyan. Ayan. Thank you mauna na ako sa inyo. Magla-lunch pa kasi kami ng mga tropa eh. Girls, it was nice meeting you. Bye. Nice meeting you din. Gwapo niya! Gwapo niya talaga, grabe. Oh, Chloe. Diretsahan na ha. Nakakapikon mang aminin pero mukhang type ka ni Benjo. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Hello, hiningi na kaagad ng tao yung account mo. Ano pa bang ibig sabihin nun? Alam mo, Lovely, gutom lang yan. Malay mo naman, baka nagustuhan lang ako nun kasi nanalo ako sa spelling bee. Pero aminin mo, kinilig ka kay Benjo kanina, no? Huwag nyo na nga akong idamay sa mga kalokohan nyo. Kayong dalawa yung kinilig sa kanya, hindi ako. Sus, deny pa more. Di naman ako na-inform na naglalaro na pala tayo ng tagu-taguan ngayon. Taguan ng feelings. Di nyo ako titigilan. Sayang naman, bala ko pa naman sana kayong ilibre ng lunch. Pero wag na lang pala. Ito naman, di na mabiro. Huli ka na. Let's go! Sa totoo lang po ay sobrang nagulat talaga ako noong hiningi ni Benjo ang social media account ko. Hindi ko na lamang masyadong binigyan ng ibig sabihin yon dahil sa totoo lang ay wala talaga sa isipan ko ang magkaroon ng love life. Medyo nahiya rin ako na tanggihan siya on the spot. Kaya naman napilitan na lamang akong ibigay ang account ko. Totoo naman na cute at gwapo talaga siya at pwede ko siyang maging crush. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Pakiramdam ko kasi kapag sinunod ko ang tibok ng puso ko ay baka ma-distract ako at hindi na maging achiever sa eskwelahan. Sa puntong yon ng buhay ko, iisa lang talaga ang mahalaga sa akin, ang makapagtapos ng pag-aaral ng maayos at may karangalan. Ayokong may kahit na anong maging sagabal doon, pero parang may sariling trip ang tadhana. Kasi isang araw ay bigla na lamang nag-message sa akin si Benjo. Mahihiramin daw sana siyang libro. Nung una ay naisipan ko pang magsinungaling at sabihin na wala ako ng librong hinahanap niya. Kaso ang totoo ay meron talaga ako noon. Sinabi pa niya na mahalaga daw ang librong yon dahil doon daw nakasalalay ang grades niya para sa English. Kaya pumayag na rin ako ang magpahiram at nagkita nga kami. Nung ibabalik na niya ang libro ay nagpumilit sina Arya at Lovely na sumama sa akin. Kaya pinayagan ko na rin sila. At doon ay nagkita na naman kami muli ni Benjo, Papa Dudut. Uy, Benjo, Hi Chloe. Hi girls. Hi, Benjo! Benjo! kumusta ka na? Eto, ayos lang. Nga pala, eto na yung librong hiniram ko sa'yo. Salamat ha. Ang dahil sa'yo, malaki yung grades na nakuha ko sa home reading report namin. Mabuti naman pala kung ganun. Nga pala, Benjo, may gusto sana akong itanong sa'yo. Sige, ano yun? Bakit ka pa nag-abala na i-chat ako para manghiram ng libro? Nasa bookstore naman yung librong yan at sigurado ko na may makikita ka namang kopya niyan sa internet. Sobrang busy kasi ako nito mga nakaraang linggo eh. Wala na akong time para pumunta pa ng bookstore tapos yung internet naman may bayad. Kaya nilapitan na lang kita kasi alam kong booksmart ka. Tsaka sigurado ako may kopya ka ng librong yan. Naku, ikaw talaga. Huwag ka mag-alala, marami pa akong libro sa bahay. Mag-message ka lang sa akin kung gusto mong manghiram. Salamat talaga Chloe ah. Appreciate kita. Sobra. Siya, sige, mauna na ako. May gagawin pa ako mga assignment eh. Sige, mag-iingat ka. Sige, kayo rin, ingat kayo ha. Bye.
Ay, mabuti naman at nag-behave na rin kayo sa wakas, no? Akala ko kasi aasarin nyo na naman ako eh. Nakakahiya dun kay Benjo kung sakasakali. Chloe, girl. Nangako kami ni Lovely na hindi ka namin aasarin sa harapan ni Benjo. Pero hindi kami nangako, natitigilan ka na namin, no? Mag-message ka lang sa akin kung gusto mong manghiram, ha? Nga pala, Benjo, may gusto akong itanong sa'yo. Ay, ito na nga bang sinasabi ko eh. Dapat hindi ko na kayo sinama dito. Alam mo ikaw, ang harot-harot mo Bakit uli mo na sinabi sa amin ni Arya na nakipagkita ka na pala kay Benjo noon? Eh kasi nga, may hiniram lang naman na libro si Benjo sa akin. Hindi ko naman nakakalain na issue na pala sa inyo yun. Talagang issue sa amin kasi naglilihim ka na. Alam nyo, kayo, mga malisyosa kayo mag-isip, no? Hanggang kailan nyo ba ako aasarin, ha? Hindi ka namin titigilan hanggang sa hindi mo inaamin sa amin yung totoo mong nararamdaman para kay Benjo. Diba, Lovely? Tumpak. Kaya Chloe, magkaamin na nga tayo dito. Total, matagal na naman tayong best friends eh. May gusto ka na ba kay Benjo, ha? Sinabi ko naman na sa inyo noon pa na wala pa sa bokabularyo ko yung crush at boyfriend. Diba? Kaya, utang na loob, huwag nyo nang ipilit. Uy, delaying tactics siya Nililin lang mo kami. Huwag kang ano dyan. Sus, napaghahalataan ka na, Chloe. Huwag mo nang i-deny. Don't tell a lie. Manahimik na nga kayong dalawa. Nakakahiya ang ingay-ingay nyo na. Ay girl, marami kaming oras ni Arya. Hindi ka namin titigilan, no? Pwede nating paabutin hanggang magdamag to. Nasa sayo yung choice. Alam mo, hindi ka magaling magsinungaling. Kasi tingnan mo nga yung mukha mo. Namumula na. Nagmumukha ka ng kamatis. Sabihin mo na lang kasi yung totoo para hindi ka na nahihirapan. Totoo. Oo na. Sige. May gusto ako kay Benjo. Ano, masaya na kayo? Okay na ba? OMG! Sabi ko na nga, Pero parang awa nyo na. Wala kayong pagsasabihan ito, ha? Lalong-lalo na si Benjo. Ano? Tingin mo. Pag-iisipan namin. Uy, please, wag naman kayong ganyan sa akin, no. Arya, lovely mga ako kayo. Parang awa nyo na. Eto talaga di na mabiro. Siyempre, wala kaming pagsasabihan, no? Mapagkakatiwalaan mo naman kami. Hindi ako makapaniwala na finally, inamin mo na rin na may gusto ka kay Benjo. Alam mo, nalulungkot ako eh. Dahil hindi sa akin napunta si Benjo. Pero okay lang yun. Kasi, mas gugustuhin namin ni Lovely na sa'yo mapunta si Benjo. Ay, tama yan. Kaysa naman mapunta siya sa ibang babae, di ba? Alam nyo kayo, wag nga kayong OA. May crush lang ako kay Benjo, pero hindi ibig sabihin nun magiging kami, okay? Whatever. Sus, sa crush-crush naman nagsisimula ang lahat eh. Isipin nyo na kung anong gusto nyong isipin. Umuwi na nga lang tayo. Baka mamaya wala na tayong maabutang jeep niyan eh. Halina nga kayo! Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo kong napapansin na madalas na akong natutulala habang iniisip si Benjo. May mga pagkakataon papadudot na parang lutang na lutang ako. Kakaisip kong ano na kaya ang ginagawa niya. Sa totoo lang, ito ang pinakaunang beses na nakaramdam ako ng ganito. At sana pala ay hindi na muna ako nagsalita ng patapos kasi base sa mga nangyayari sa akin ngayon, para bang kinain ko rin lahat ng mga sinabi ko tungkol sa love life, pero sa kabutihang palad. Mukhang mabilis din naman akong makaka-move on kasi nasa ibang school naman nag-aaral si Benjo. At malamang kung hindi lang siya humiram ng libro sa akin, hindi rin talaga magkukrus ang landas naming dalawa. Kaya naman dahan-dahan ko na lamang sinubukang kalimutan si Benjo. Para naman hindi ako ma-distract at manatili akong focus sa pag-aaral ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi rin nagtagal at parang muling pinaglaruan ako ng tadhana. Isang araw ay gulat na gulat kami ni na Arya at Lovely nang malaman naming nag-transfer si Benjo sa school namin. Alam kong parang ang hirap paniwalaan pero totoo talaga yon.
Napagalaman namin na lumipat si Benjo dahil medyo nahihirapan na ang mga magulang niya sa gastusin. At mas abot kaya raw ang tuition fee sa amin kaya dito na siya nag-enroll. Nang mga panahong yon ay parang biglang bumalik lahat ng emosyon na pilit ko nang tinatago at kinakalimutan. Nandun na naman ang kilig at yung mga sandaling bigla na lamang akong natutulala kapag naiisip ko siya. Sa tuwing nakikita ko si Benjo, hindi ko talaga mapigilan ng sarili kong kiligin. Kaya naman sa huli ay pinili ko na lang ding tanggapin at panindigan ang nararamdaman ko. Araw-araw na kaming nag-uusap ni Benjo, sabay tawanan at kulitan. At totoo pala talagang ang sarap sa pakiramdam ng ganon. Siyempre hindi rin mawawala ang araw-araw na pang-aasar ni na Arya at Lovely na lalong nagpapakilig at nagpapakaba sa akin. Benjo! Oy, Chloe. Pupunta ka ba ng kantin? Hindi. Ha? Bakit? May dala kasi akong baon. Kaya dito na lang ako sa classroom kakain. Tamang-tama. Kasi may hinanda ko para sa'yo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Eto, dinalhan kita ng pagkain. Masarap yan. Oh, masarap nga yan ah. Chloe, wag mo sanang mamasamain tong sasabihin ko ha. Pero hindi ko kasi matatanggap yan eh. Ha? Bakit naman? Maniwala ka na appreciate ko yung paghahanda mo. Pero may girlfriend na kasi ako. At siya yung naganda nitong baon ko. Pakiramdam ko rin kasi parang hindi tama kung tatanggapin ko yan. Kaya pasensya ka na talaga. Sana maintindihan mo. May girlfriend ka. Mhm. Oo naman. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko. Mauna na muna ako ha. Puntahan ko na muna sina Lovely at Arya sa kantin. Sige. Napakawalang yan niya talaga. Bakit ngayon niya lang sinabi na may girlfriend na pala siya? Loko yung Benjo na yun ah. Gwapo nga pero manluloko naman. Pinaasa ka niya, girl. Pero di bali na lang. Marami pa namang lalaki dyan na magkakagusto sa'yo. Kaya chill ka na lang dyan. Tama. Girl, tama na yan. Oo nga. Move on din pag may time. Madali lang para sa inyong sabihin yan kasi hindi naman kayo yung pinaasa at sinaktan eh. Pero alam mo girl, kung sakaling papaasahin at saktan man ako ni Benjo, ayos lang sa akin yun. Game pa rin ako. I am willing and able. Uy, Arya, manahimik ka nga. Napaka-insensitive mo naman eh. Nakikita mo naman na nasasaktan pa yung friend natin, di ba? Hala, di sorry naman. Chloe, Ano yun? kung tutuusin kasi, kasalanan din naman namin to ni Arya eh. Sandali lang. Di naman yata ako na-inform na may nagawa na pala tayong mali. Ano naman kasalanan natin dito kay Chloe? Kung hindi kasi natin inasar tong si Chloe kay Benjo, malamang hindi na na-develop yung feelings niya kay Benjo at hindi siya nasasaktan ng ganito ngayon. Kung sa bagay, may point ka dyan. Tumigil na nga kayo. Wala kayong kasalanan. Choice ko na patulan si Benjo. Kaya, wag niyong iisipin na may ginawa kayong mali. Kasi wala kayong kasalanan. Okay? So, paano na ngayon yan? Ano nang balak mo? Siguro, iiwasan ko na lang si Benjo para hindi na magkagulo-gulo. Basta, kung kailangan mo ng friends para tulungan kang mag-move on, andito lang kami ni Lovely. Arya, Lovely, salamat sa inyo ha.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Ibang klase talaga ang araw na yon. Pakiramdam ko talaga ay nagmukha akong tanga. Akala ko ay may mabubuo ng love story sa amin ni Benjo, pero yun pala ay pinaasa ko lamang ang sarili ko. Hindi ko lubos akalain na may girlfriend na pala siya. Bigla akong nakaramdam ng hiya sa lahat ng mga pinapagawa ko. Parang naging desperada at ilusyonada ako sa sarili kong kwento. At ang nakakalungkot lang ay umabot sa punto na hindi ko na siya kinakausap at nagkaroon na rin ng ilang sa pagitan namin. Siguro'y naramdaman din ni Benjo na nasaktan ako sa pag-amin niya na may girlfriend na pala siya. Pero kahit na ganoon, minsan ay hindi na namin napag-usapan ang nangyari. Sa halip ay pareho na lamang kaming umiwas sa isa't isa. Hanggang isang araw nang uwian na namin, napansin ko si Benjo na tila naluluha at sobrang lungkot. At dahil tao rin naman ako, may puso at marunong makaramdam, naisipan ko pong lapitan siya, damayan at tanungin kung ano ang bumabagabag sa isipan niya. Benjo, ayos ka lang ba? Chloe, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Pauwi na sana ako pero napansin kita dito na umiiyak. Kaya naisipan ko na kumustahin ka. Thank you, pero ayos na ako. Alam kong hindi ka okay, Benjo. At alam ko rin na hindi tayo okay kasi palagi tayong nag-iiwasan. Pero gusto ko lang malaman mo na kung kailangan mo ng karamay o makakausap, makikinig ako. Pasensya ka na, Chloe, ha? Hindi mo na dapat ako nakita na nagkakaganito eh. Pero hindi ko lang talaga maiwasang hindi malungkot kasi... Kasi ano? Kasi nag-iwalay na kami ng girlfriend ko. I'm sorry, Benjo. Kung gusto mong sabihin sa akin yung nangyari, handa ako makinig. Huwag na maabang kwento. Wala eh. Habang tumatagal, mas lalo kami nagkakalabuan. Mas lalo lang kami hindi nagkakaintindihan. Naniniwala ako na malalagpasan mo rin yan. Hindi ko lubos akalain na dadamayan mo pa rin ako. Lalo na sa mga nasabi ko sa'yo nun. Alin dun? Yung may girlfriend ka na? Aba, wala yun. Hindi mo naman kasalanan yun kasi nagsasabi ka lang naman ng totoo. Pero alam ko na nasaktan kita kasi pinahasa kita. Actually, yung totoo yan, sobra ako nagigilty sa ginawa ko kasi pakiramdam ko parang pinaglaruan ko lang yung feelings mo. Benjo, aaminin ko na tama ang lahat ng mga sinasabi mo. Nasaktan mo nga ako noon. Pero okay na ako ngayon. Nakapag-move on na ako. At ang masasabi ko lang sa'yo ngayon, hindi na natin kailangang mag-iwasan. Napakabait mo talagang tao, Chloe. Alam mo, napakaswerte na magiging boyfriend mo kung sakasakali. Long story short ay pumayag po ako na magpaligaw kay Benjo. Alam ko po na marami sa mga supporters ninyo ang sasabihin na tanga at desperada ako. Pero ganun talaga kapag natamaan ka na ng pag-ibig. Gagawin mo ang lahat para maramdaman kahit konting saya at kilig. Sa totoo lang ng mga panahong yon ay hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko kasi sobrang saya namin ni Benjo. At doon ko rin naramdaman ang tunay na kilig at ligaya ng unang seryosong relasyon.
Habang tumatagal ay mas lalo naming na-enjoy ang bawat sandali at bawat tawa at natutunan naming magtiwala at magdamayan sa oras ng pangangailangan. Natutunan ko rin kung paanong maging pasensyosa at maunawain sa bawat pagkukulang ng isa. At kung paano pahalagahan ang maliliit na bagay na nagbibigay saya sa amin. Ang bawat araw na magkasama kami ay puno ng tawanan, kwentuhan at simpleng saya na hanggang ngayon ay hindi ko po malilimutan. Sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, pag-aaway at maliit na problema, doon ko rin naramdaman ang halaga ng tunay na pagmamahal na hindi lang tungkol sa kilig at saya, kundi sa pagtanggap, pag-unawa at pag-alaga sa isa't isa sa bawat pagkakataon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Fast forward po ay nakapagtapos na rin kami ni Benjo sa high school at sobrang saya namin ng mga panahong yon. Pareho naming pinag-iisipan ang magiging kinabukasan namin at kung paano namin ihahanda ang buhay namin kapag nasa kolehiyo na kami. Masaya kami sa bawat plano at pangarap na balak naming buuin. At ramdam ko ang kasiyahan at pagkakaroon ng kasama sa lahat ng aspeto ng buhay. Palagi kami nag-uusap tungkol sa aming mga pangarap, sa mga kursong gusto naming kunin at kung paano namin sosuportahan ang isa't isa sa pag-abot ng aming mga goals. Pero hindi ko inaasahan na may iba palang plano si Benjo na kukontra sa mga paniniwala ko at susubok sa tibay ng aming relasyon bilang magjowa. Chloe, babe, si Benjo to. Buksan mo tong pintuan, please. Oh babe, saktong-sakto yung timing mo kasi wala si na mama at papa ngayon. Halika, pasok ka. Kumain ka na ba? Tapos na. Mabuti naman kung ganun. Ay, nga pala babe, napadaan ako dun sa university. Eto na nga pala yung prospectus dun sa napag-usapan nating course. Alam mo babe, sobrang excited na ako. Bagong simula to para sa atin. Babe, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Oh, bakit mukhang seryoso ka dyan? Ano ba kasi yan? May bala kasi akong pumasok sa seminaryo. Ha? Seryoso ba yan? Oo. Benjo, bakit parang biglaan naman yata? Ang totoo niyan, matagal na gusto ni mama at papa na pumasok ako sa seminaryo. Ayoko lang silang biguin, kaya please, sana intindihin mo kung saan ako nanggagaling. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo sinabi sa akin yan nung umpisa pa lang? Kasi ayokong ma-disappoint ka. Natakot ako na baka ma-disappoint ka lang kapag nalaman mo na matagal ko nang gustong pumasok sa seminaryo. Pues huli na, Benjo. Umasa ako na parehong engineering yung kukunin natin. Yun pala, may iba kang plano. Ano bang silbi ko kung ganito lang din naman pala magiging siste natin? At ang pinakamasaklap pa dun, ngayon mo lang sinabi ang lahat. Kaya nga ngayon pa lang nagpapaalam na ako sa'yo, di ba? Palagi ka namang ganyan eh. Anong ibig mo sabihin? Kahit noon pa, palaging palpak yung timing mo. Alam mo kung anong problema mo? Duwag ka, Benjo. Masyado mong pinapatagal ang mga bagay-bagay kahit may naaapektuhan at nasasaktan na. Babe, please, wag naman natin gawing big deal to. Mahal kita pero mahal ko rin sila mama at papa. Gusto ko rin naman na maging proud sila sa akin kaya parang awa mo na, please, wag na natin palakihin to. Alam mo, kung gusto mong pumasok sa seminaryo, sige. Sige, pumapayag na ako. Hindi na kita pipigilan. Tutal, mas mahalaga naman sa'yo
ang kagustuhan ng mga magulang mo. Aaminin ko po na naging sobrang prangka ako kay Benjo ng araw na yon. At doon ko rin kaagad napagtanto sa pag-uusap namin na hindi pa niya kayang panindigan ang mga pinapangako niya. Pareho rin kaming kailangang mag-focus sa sarili naming buhay at goals. Higit sa lahat ay ayaw ko pong maging girlfriend niya habang nasa seminaryo siya. Para sa akin ay labag yon sa nararamdaman ko at mas pipiliin ko na lamang na makipaghiwalay kay Benjo. Kaya nagkanya-kanya na kami ni Benjo at simula noon ay hindi ko na siya nakita o nakausap pa. Lumipas ang maraming taon, nakapagtapos na rin ako ng kolehiyo at naging maayos naman ang buhay. Kalaunan ay nakilala ko ang lalaki na siyang magbabalik ng saya at liwanag sa buhay ko. Ngayon nga ay kasal na ako at may anak na kami ng asawa ko. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng invitation para sa high school reunion namin. Na-excite talaga ako dahil gusto kong makita mga dati kong kaibigan, lalo na sina Arya at Lovely. At sa pagpunta ko ron, nag-cruise muli ang landas namin ni Benjo. At hindi ko maikakaila na may konting kaba at sorpresa sa puso ko nang makita ko siyang muli. Nasaan na ba sina Arya at Lovely? Tagal naman nila. Ay, nako! Sir, pasensya ka na, hindi kita nakita. I'm sorry. Sorry rin, miss. Sandali lang. Chloe? Benjo? Kamusta ka na? Eto, okay naman. May asawa at anak na. Talaga ba? Ilan taon na yung anak mo? 1-year-old na. Wow! Masaya ako para sa iyo, Chloe. Sandali, nandito ba yung mag-ama mo ngayon? Ay, nako, wala. Nagpaiwan na sila sa bahay. Okay. Ikaw, kumusta ka na? Eto, may asawa na rin. May anak na rin ba kayo? Wala pa eh. Medyo matagal na nga rin kami sumusubok. Ay, nako. Huwag ka mag-alala. Ipagdarasal ko na magkaanak kayo balang araw. Salamat ah. Teka, sandali nga lang, Benjo. Ano nga palang nangyari dun sa pagsaseminarista mo noon? Di ko kinaya eh. Huli na nung na-realize ko na hindi pala yun yung calling ko. So, okay naman ba yung papa at mama mo sa naging desisyon mo? Well, nung una nagalit sila pero di nagtagal, natanggap rin naman nila yung naging desisyon ko. Kaya yun. Okay. Hindi rin naman kita masisisi. Kasi 'di ba, hindi naman talaga natin alam kung ano yung totoong gusto natin sa buhay. Lalo na kapag mga bata pa tayo. Totoo yan. Masaya ako na nagkita ulit tayo ngayon dito sa reunion, Benjo. Ay, pero puntahan ko lang muna sina Arya at Lovely. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagkikita nung mga yun eh. Chloe, sandali lang. Bakit? Ano yun? I'm sorry ha. Sorry? Para saan? Bakit ka naman nagsasorry? I'm sorry dahil hindi kita nagawang ipaglaban nun. Alam mo, sising-sisi ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. At aaminin ko na hanggang ngayon, lagi pa rin kitang naiisip. Ang dami kong mga what if sa buhay. What if kung nagkatuluyan tayo? What if kung hindi ako pumayag na magkaiwalay tayo? At what if kung naging mabuting boyfriend lang ako sa'yo? Benjo, wala kang dapat ihingi ng tawad. Sadyang may mga bagay lang talaga na kinailangan nating pagdaanan ng mag-isa. Pero maniwala ka sa akin, ni minsan, hindi kita sinisi sa mga nangyari sa atin noon. Sa totoo lang, nagpapasalamat na nga rin ako at sinaktan mo ako noon. Kasi kung hindi ko makikilala yung asawa ko ngayon. At hindi ako magkakaroon ng ganito kasi ang pamilya. Noong gabing yon ay tuluyan na naming natagpuan ni Benjo ang closure na matagal na naming hinahanap. Hindi naging madali ang paghalungkat sa mga alaala at sugat ng nakaraan. Oo, may kirot, may luha at may mga salitang matagal naming kinimkim.
Pero naniniwala ako na kailangang mangyari ang lahat ng yon para tuluyan na naming mapatawad ang bawat isa. Hindi lang sa isa't isa kundi pati na rin sa mga sarili namin. At para magsimulang maghilom ang mga sugat na matagal nang nakabukas. Noong huli kong balita, may anak na raw sina Benjo at ang asawa niya at masaya ako para sa kanila. Sa puntong yon ay doon ko rin nasabi sa sarili ko na kaya ko na talagang isarado ang naging kabanata namin ni Benjo sa buhay ng isa't isa na walang galit, walang panghihinayang, kundi puro pasasalamat na minsan kaming naging bahagi ng kwento ng bawat isa. Ako naman ay patuloy na masaya sa piling ng mister ko at sobra-sobra din yung happiness ko sa baby namin na napaka-cute at napaka-pogi. Sa araw-araw ay pinapaalala nila sa akin kung gaano kabuti ang Diyos at kung paano niya unti-unting inayos ang lahat sa tamang panahon. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong may bahagi ng aking love story. Sana po sa pamamagitan ng kwento ko ay may isang pusong nakarelate, nakaunawa o muling naniwala na may tamang wakas ang bawat sugat at may bagong simula ang bawat pagtatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chloe. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.